Meron po ba kayong naging dream nung bata kayo na sa tingin ninyo ay galing sa Diyos? Sino po rito? Taas ang kamay nung merong siyang napanaginipan. A dream na alam niya, galing kay Lord, may mensahe si Lord sa kanya. Taas nga po ang kamay kung meron po kayong ganang experience. Wala, pero sa kabataan kanina, marami. Okay, si Sam ba yung nagtaas ang kamay? Ikaw yan? Okay. At si Cedric. Meron po akong dream, 21 years old ako, bagong Christian, kagagraduate lang ng college, nung born again po ako, nung naging Christian po ako, after college, nung high school, meron po akong girlfriend. Matagal ko siya naging girlfriend, kaya lang pagdating ng college, ay third year, fourth year, naging girlfriend ko siya. Pagdating ng college, hindi na kami nagkita for some reasons. Hanggang sa nag-focus lang ako sa pag-aaral, nakapagtapos ako ng pag-aaral, graduate. After nang makagraduate ako, mga 21 years old ako, doon ako nakakilala. Kaming family, na born again kami. At nung nakilala ko ang Panginoon, lahat ng mga kaibigan ko, kumpare ko, pinuntahan ko, isa-isa, shinirang ko about the Lord Jesus. At isa sa pinuntahan ko, yung girlfriend ko. Shinirang ko siya, sumama siya ng ilang beses sa church, sa gawain. Pero, parang napipilitan lang siya. Pinagbibigyan lang niya ako. Siguro dahil boyfriend niya ako. Hanggang sa one time na naginip po ako. Kasama ko siya dyan sa LRT sa Monumento Station. Pasakay kami doon sa LRT, Monumento Station. Nagbukas yung pinto ng LRT, pumasok ako, pero siya hindi pumasok, naiwan siya. Hindi naman niya ako, sa panaginip, hindi ko nakita na hinabol niya ako o hinabol ko siya. Naiwan na lang siya at ako ay tuloy-tuloy sumakay doon sa LRT at yung LRT ay umandar na. Nakita ko yung mga station hanggang sa huminto yung LRT sa United Nations Station. Bumaba ako doon sa kalsada, lumakad ako at nakita ko ang ilang mga kabataan sa kalsada. Nilapitan ko sila at sinir ko ang Panginoong Hesus sa kanila. Sa panaginip po yun. At doon sa senaryong yon, meron akong dalang Bible. At hinahanap ko yung isang verse na kabisado ko, Roma 10:17. Kabisado ko yon, hinahanap ko sa Bible, hindi ko makita dahil gusto kong ipabasa doon sa mga kabataan. Hindi ko makita. Hanggang sa magising na ako, hindi ko napabasa doon sa mga kabataan, nakaharap ko yung verse na yon, Roma 10:17. Pagkagising ko, kinuha ko agad yung Bible ko. Nagising na ako, kinuha ko agad yung Bible ko. Binuksan ko agad sa Roma 10:17. At kabisado ka naman yun eh, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yun yung nakasulat sa Roma 10:17. At binasa ko pa yung buong context ng verse na yon. Ang nakalagay doon, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? At paano sila sasampalataya kung wala naman silang napapakinggan tungkol kay Jesus? At paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? Paano naman makapangangaral kung walang sinusugo? Yun po yung nakasulat doon sa Romans chapter 10. I know that dream is connected to God's purpose for me. Alam ko yun. Nung oras na yon, nung panahon na yon, I was 21 years old that time. Alam ko connected yung dream na yon sa plano, sa purpose ng Diyos sa buhay ko. Doon sa LRT, nagkahiwalay kami nung girlfriend ko. Sa tunay na buhay, after nung panaginip na yon, few days or few weeks, nagkahiwalay na kami. Pero plano na kami magpakasal noon that time eh. Meron na kaming plano magpakasal. No. Nagkahiwalay kami at ako nagpatuloy ako sa Panginoon, no, sa mga gawain ng Panginoon bilang isang kabataan. Ang nais ko pong i-share is about purpose.
His purpose, my purpose. His purpose, my purpose. And the best example of a purposeful life is the Lord Jesus. At doon po, gusto ko pong basahin natin itong maiksing istorya na to patungkol kay Jesus nung siya'y bata pa. Sa Lucas chapter 2 verse 41 hanggang mga sumusunod na talata. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Saan pumupunta? Verse 42, nang siya'y 12 taon na. Ilang taon si Jesus? 12 years old, 12 taon. Dumalo sila sa pista ng Pasko ayon sa kanilang kinaugalian. Nakatira sila sa Nazaret, naglakbay sila, pumunta sila sa Jerusalem dahil na doon yung pista ng Pasko. Verse 43, sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. At si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Hindi nagpaalam si Jesus na siya ay magpapaiwan, 12 years old. Sa mga magulang, kapag meron kang anak na 12 years old at nawala sa paningin mo, kakabahan ka ba, matatakot ka? Si Jesus, 12 years old, nagpaiwan sa Jerusalem. Nakatira sila sa Nazaret. Pakinggan niyo po ito. Verse 44. Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama nila ang bata, si Jesus, ngunit napansin nilang wala pala siya. Siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kung ikaw si Jesus, hinanap mo na yung anak mo buong isang araw at hindi mo makita. Kasama mo na naglakbay sa Jerusalem, ano gagawin mo? Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Verse 46, pakinggan niyo po ito. Pagkalipas masyadong mahaba yung 3 araw na wala yung anak mo na 12 years old. Hindi mo alam kung nasaan. Siguro nagngangawa ka na. Yung nga lang aso ni Noemi, nawala lang ng overnight, nagngangawa na si Noemi. Overnight lang na nawala. Pero sa akin din mangyari, mawala si Cookie, iiyak din ako. Kasi mahal ko yung alaga ko Ito hindi lang alaga, anak. And 3 days nawala. 3 days hindi nila nakita. Baka nakidnap, na-aksidente, kung saan napunta. 3 days. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng kasino. Templo pala. Siya'y nakaupong kasama ng mga marites at ng mga sunog baga. Sino pong kasama niya? Mga guro ng kasulatan. Yung mga nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos doon sa templo. 3 days kasama ni Jesus sa templo, nakikinig siya. Hindi nakikipagdaldalan, nakikinig. At nagtatanong sa kanila. Gustong matuto. Nagtatanong. Kung ikaw gusto mo talagang dumami ang kaalaman, gusto mong matuto, makikinig ka at magtatanong ka. Si Jesus ganon. At ang lahat ng nakakarinig sa Kanya ay hangang-hanga sa Kanyang katalinuhan kay Jesus. Namangharin ng Kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, pakinggan niyo po ito, anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Ito yung sagot ni Jesus. Dito po tayo tutuon sa sagot ni Jesus.
bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking barkada? Ama. For 3 days, naroon siya sa bahay ng tatay niya, sa templo. Yung templo, that was the house of God. Bahay ng Diyos yung templo. Sabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na dapat narito ako sa bahay ng tatay ko? Ang tatay niya si Jose. Ang bahay nila sa Nazaret Pero sabi niya, hindi nyo ba alam na dapat narito ako sa bahay ng tatay ko? Sa bahay ng Diyos Ama ko? 12 years old. 12 years old. Alam na niya kung sino siya. Anong purpose niya? Kung bakit siya nasa mundo. Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina na si Maria sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ano ang definition ng purpose? Ano ba ang ibig sabihin ng purpose? Purpose means why something or someone exists. Kung bakit ka nabubuhay, kung bakit ka narito sa mundo, that's purpose. Ang tanong, alam ba natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundo? Bakit buhay pa tayo? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo narito? Bakit tayo naligtas? Bakit natin nakilala si Lord? Ano purpose? Bakit tayo naririto? Iyan ang dahilan kung bakit ka nabubuhay, yung purpose. At kung bakit ka buhay ngayon, dahil may purpose ka pa. Sabi mo po sa katabi, buhay ka pa dahil may purpose ka pa. Another definition ng purpose is, it is God's intention for you to be. That's another definition of purpose. Ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa iyo. That's your purpose. Yung gusto ng Diyos na maging ikaw. Yung gusto ng Diyos na magawa mo. Yung gusto ng Diyos na ma-accomplish mo. That's your purpose. Another definition, it is the real meaning of your life. Naramdaman niyo po ba na parang ang buhay ay parang boring? Yung buhay, yung bang paikot-ikot na lang, kakain, papasok, uuwi, kakain, matutulog. Kakain uli, papasok, uuwi, kakain, matutulog. Parang routine at boring ang buhay. Mararamdaman mo yan kapag hindi mo alam ang purpose ng buhay mo. Because purpose is the real meaning of your life. Kapag ikaw ay lumalakad sa purpose mo, mararamdaman mo, this is it. This is the real meaning of my life. Ito ang dahilan bakit ako naririto, nabubuhay. That's purpose. Another meaning, it is God's original design for you. Dinisign ka na ni Lord bago ka pa ipanganak. You are designed. Already designed. Meron ka ng disenyo, gusto ng Diyos na mangyari sa iyo, mapuntahan mo, magawa mo. You are designed. Originally designed by God. That's your purpose. Ang tanong, ano yung design ni Lord sa iyo? Baka mamaya, nabubuhay tayo sa design ng ibang tao. Hindi sa design na talagang intensyon ng Diyos sa atin. It is who you really are. That's purpose. It is who you really are. Sino ka ba talaga? Yun ang purpose. Sino ka ba talaga? Si Jesus, alam na niya agad kung sino siya. The Son of God. Kaya sabi niya kay Maria, hindi niyo ba alam na dapat naririto ako
sa bahay ng aking Ama. Kilala niya ang kanyang sarili. He is the Son of God. Sa English, maganda yung sinabi ni Jesus, I must be about my Father's business. Hindi house yung binanggit sa English. Sa King James Version. Hindi bahay. Business. Ang Diyos Ama ay may business. May ministry. May work. At sabi ni Jesus, dapat naririto ako sa business ng Diyos Ama. Sa ministry, sa work ng Diyos Ama. Dito sa bahay ng aking Ama, alam niya ang kanyang purpose. 12 years old pa lang siya. Gusto kong sabihin sa inyo, bata ka pa lang, kumokonek na ang Diyos sa'yo at sinasabi na niya ang purpose niya sa'yo. At your young age, meron ka ng purpose na galing sa Diyos. Ang problema, hindi natin nadidiscover. Hindi natin alam. Ulitin ko po, bata ka pa lang, kumokonek na ang Diyos sa'yo. Kaya nga sabi ko po sa inyo meron ka bang dream nung bata ka na sa tingin mo ay galing sa Diyos? Gusto ko po kayong ibalik doon. Gusto ko pong ma-remember nyo yung mga panaginip ninyo about God, about your purpose. Ang demonyo, ninanakaw niya yung dream na galing sa Diyos. At ayaw ng demonyo na meron kang dream. Ayaw ng demonyo na malaman mo ang purpose mo, yung totoong meaning ng buhay mo. Ang misyon ng diablo is to kill, steal your dream, your purpose. Hindi mo naalala, nung bata ka, pinagaling ka ng Diyos. Bakit ka pinagaling? Dapat namatay ka na lang. May purpose. Part of your purpose, pinagaling ka ng Diyos. Doon sa matinding sakit mo, gumaling ka. Yung bang maaksidente ka, mamamatay ka, pero hindi natuloy? Bakit? May purpose. Naalala ko yung kwento ng daddy ko about me. 4 kami magkakapatid na lalaki, ako po yung bunso. At pinagbubuntis ako ng mami ko, dahil puro lalaki na yung nauna, tapos lalaki na naman, no, they plan to abort me. Later ko na lang yun nalaman, malaki na ako Christian na ako nung tinestimony ng daddy ko, na dadali nila ako doon sa abortion clinic, somewhere sa Tondo, sa Manila, at i-abort na nila ako. Nung dadali na nila ako, hinuli ng pulis yung nag-a-abort. Ginamit ng Diyos yung pulis para hulihin at ipasara yung abortion clinic. That time na ako'y dadalhin doon at i-abort. Bakit hindi ako namatay? Bakit hindi natuloy yung abortion sa akin? May purpose. Bakit ako buhay ngayon? May purpose. Sabi mo sa iyong katabi, kaya ka pa buhay dahil may purpose si Lord sa iyo. Niligtas ka sa aksidente dahil may purpose ang Diyos sa iyo. Niligtas ka sa kamatayan dahil may purpose ang Diyos sa iyo. Narito ka pa dahil may purpose ang Diyos sa iyo. Kahit marami kang mga pangit na pinagdaanan sa buhay, may purpose pa rin ang Diyos sa iyo. Kahit mahirap ang buhay, may purpose pa rin ang Diyos sa iyo. Kahit galing ka sa broken family, sa mahirap na pamilya, may purpose pa rin ang Diyos sa iyo. You just need to discover it and walk on it. Kailangan mo malaman. Yun ang true meaning ng buhay mo. Yun ang totoong meaning ng buhay mo. At doon ka magkakaroon ng joy, ng true fulfillment ng buhay. Gusto ko pong i-remind kayo na inaabot na kayo, kumukonek na ang Diyos sa inyo, sa atin, nung bata pa tayo. Maybe ginagamit ng Diyos yung magulang natin.
At nagsasalita yung magulang natin sa atin about sa plano ng Diyos. Maybe merong isang tao ng Diyos lumapit sa iyo, nung makita ka, nung bata ka, at sinabi niya sa iyo, alam mo, nakikita ko sa iyo, gagamitin ka ng Diyos. Mayroon ba kayong ganon? It's a prophecy na from nowhere, sasabihin sa iyo, gagamitin ka ng Diyos. I had an experience like that. Bagong-bago akong born again sa isang church, merong isang guest speaker na hindi ko kilala at hindi niya ako kilala. After she preached, babae siya, pastora. After she preached, nagpa-altar call siya. Hindi pumunta ako sa harapan. Sinabi sa akin ng pastora, hindi kita kilala, pero ito ang pinasasabi ng Diyos sa iyo. Iwanan mo ang ambisyon mo at gagamitin kita. Prophecy. Connected yun sa purpose ng Diyos. Gusto kong balikan po ninyo ang mga prophecy sa iyo, sa inyo. Kung meron kayong tinanggap ng prophecy, nung bata kayo o nung bagong-bago kayong Christian, balikan ninyo yung dream, yung vision, na habang nagpe-pray ka, may nakita mo yung sarili mo sa harapan ng maraming tao, nagpipreach ka, balikan mo yon, yung dream na yon, yung vision na yon. Connected yon sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Ang problema, kinalimutan natin. Nakita natin minsan, natanggap natin, kinalimutan natin, dinaya ka ng kaaway, sinasabi ng kaaway sa'yo, tapos na ang Lord sa'yo. Marami kang failure sa buhay, hindi na mangyayari yan. Yung purpose na yan. Yung dream mo na pinakita ng Diyos sa'yo, hindi na mangyayari because of your many failures in life. Yung vision na nakita mo, hindi na mangyayari dahil ikaw ay talunan. Yun sinasabi ng kaaway eh. You're a failure. Yung inihula sa'yo, nung pinag-pray ka, pinatungan ka ng kamay, prinapesay ka, hindi na mangyayari. Dahil marami kang pagkakamali sa buhay. That's the lie of the enemy. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. May purpose siya. Discover it. Alamin mo. Buhayin mo, balikan mo yung mga pangarap. Balikan mo yung dream, yung vision, yung prophecy over your life. Remember your dream. Remember your dream. Sa Joel chapter 2, verse 28, pakinggan niyo po ito. It shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Yung mga anak daw natin magpo-prophesy. And your old men shall dream dreams. Kaya yung sinasabi mo, matanda na ako, hindi na ako para dyan. No! Sinabi po ng Bible, the old men shall dream dreams. Yung mga adult dito, yung mga matatanda na, hindi pa po tapos ang dreaming. Huwag mo sabihin, matanda na ako, wala na akong pangarap sa buhay. No! Dream dreams. Bakit dream dreams? Bakit dream dreams? Ano ibig sabihin nun? Meron kang dream nung bata. Meron kang dream nung bata pa. Kinalimutan mo. Dream again. Dream dreams. Marami kang dreams nung bata eh. Kinalimutan mo na. For some reasons, balikan mo yung dream na galing sa Diyos dahil connected yon sa purpose niya sa'yo. Dream again. Dream big again. Sabi mo po sa iyong katabi, dream again.
And your young men shall see visions. Yung mga kabataang lalaki makakakita ng mga pangitain. Lahat ng ito connected sa purpose. Sino rito nakakita na ng visions, nagkaroon na ng visions, habang nagpe-pray, nakita niya sarili niya, nakaharap sa maraming tao, may hawak na mic, nag-share, nagpe-preach, nagli-lead. That's vision for your life, connected to your purpose. Tandaan niyo po, your purpose is already in you. You just need to discover it. Nasa atin na yung purpose. Nasa atin. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, may purpose na ang Diyos. Hindi pa tayo pinapanganak. At ngayon, malalaki na tayo, nasa atin hindi na wala ang purpose ng Diyos. Discover it. Discover it. Go back to your Creator. Ask your Creator. Siya nakakalam anong purpose niya sa ating buhay. Pag-pray mo, Lord, let me know, let me see your purpose for me. Let me see who I am. Sino ba talaga ako, Lord? Pray, pray. Sana after po nito, uuwi tayo na merong kauhawan, kasabikan na malaman yung purpose natin. At mag-start tayo mag-pray. Lord, sa ganitong edad, meron ka pa bang plano sa akin na gamitin? Yes. Sa mga susunod na weeks, pakikita ko po sa inyo. Kahit matanda ka, may purpose si Lord sa iyo at may magagawa ka. Si Jesus, natagpuan ng kanyang nanay at tatay sa loob ng templo after 3 days. Ibig sabihin, 3 days, si Jesus ay nasa templo. Wala siya sa barkada, nasa templo. Pakinggan niyo po ito. When you know your purpose, every place you go, and many days you spend there, should be connected to your purpose, or else, namamasyal ka lang at nag-aaksaya ng panahon. When you know your purpose, pipiliin mo ang mga lugar na pupuntahan mo kung connected ba sa purpose mo. Kapag itong lugar na to hindi connected sa purpose mo, iiwasan mo yan. Amen po ba? Kung itong gagawin na to ay hindi connected sa purpose mo, iiwasan mo yan. Kung yung 3 days na out of town nyo, hindi connected sa purpose mo, iiwasan mo yan. Pupunta ka sa lugar, mag-spend ka na maraming araw doon sa lugar kung saan alam mo, connected sa purpose mo. Si Jesus, 3 days, he spent doon sa templo. Bakit? He knew his purpose. Connected yon sa purpose niya. Yung house of God. Alam niyo po, ito pong house of God natin dito, itong church natin na ito, connected sa purpose natin. Just like what happened to the Lord Jesus. Doon sa bahay ng kanyang ama, naroon siya 3 araw. Nakikinig lang. Nagsasaliksik about the Word of God, about His purpose. At alam niya, connected yun sa buhay niya, sa purpose niya. When you know your purpose, di mo aksayin ang mga araw mo sa hindi connected sa purpose mo. Di mo ubusin. Saan mang lugar, saan mang gawain, pag hindi connected sa purpose mo. Purpose makes you intentional and focused. Intentional. Intention mo talaga kasi alam mo purpose mo eh. Gagawin mo talaga. Magpaplano ka talaga. I-intentional mo na mag-i-spend ka ng 3 days fasting, mag-i-intentional ka na mag-spend ka ng everyday prayer. Kasi intentional ang purpose. Pag alam mo na ang purpose mo, gagawa ka ng mga bagay na intentional para ma-pursue mo yung purpose mo. Magiging focus ka. Yung mga distraction, iiwasan mo. Yung alam mong makapaglalayo sa iyo sa purpose mo, iiwasan mo. Huwag mong pupuntahan, huwag mong lalapitan. Huwag kang ko-connect sa distraction. Focus. Be intentional.
At doon sa templo, si Jesus ay nakikinig. When you know your purpose, you will want to listen and be taught to deepen your knowledge and understanding about the things related to your purpose. Magpapadisciple ka. Makikinig ka lagi sa spiritual leaders mo. When you know your purpose, mag-aaral ka ng mga bagay na related sa purpose mo. Magbabasa ka lagi ng Bible. Kasi alam mo purpose mo eh. Akala ni Maria at ni Jose at yung mga kamag-anak ni Jesus, si Jesus ay naligaw, nawala. Siyempre, 12 years old eh. Isipin nila, naligaw yung anak ko, naligaw yung pamangking ko, nawawala yung anak ko, nawawala yung pamangking ko. Yun ang akala nila. Yun ang akala nila. Si Jesus, intentional. Hindi siya nawawala. When you know your purpose, you cannot get lost and wander. When you know your purpose, you cannot get lost and wander. Hindi ka mawawala at hindi ka magwawala. Kasi alam mo purpose mo eh. Sabi mo po siyang katabi, huwag kang mawawala at huwag kang magwawala. When you know your purpose, you will be disciplined. Magiging disiplinado ka. Yes! Kasi alam mo, purpose mo, didisiplinahin mo ngayon ang sarili mo. Lahat ng hindi connected sa purpose mo, alis. Iwan. Kasi, hindi pala to kasama, hindi pala to connected sa purpose ng Diyos sa buhay ko, iiwan ko na. Aalisin ko na. Hindi connected eh. Didisiplinahin mo ang sarili mo. At si Jesus ay umuwi na sa Nazaret kasama ng kanyang mga magulang. At siya ay naging masunuring anak. Your obedience to your parents prepares you to your purpose. Sa mga anak na naririto, your obedience to your parents prepares you to your purpose. Hinahanda ka ng Diyos sa purpose mo sa pamamagitan ng pagiging masunuring anak. Amen po ba? Kaya maging masunurin talaga tayo sa ating mga magulang. When you know your purpose, you will be obedient to your parents. Si Jesus po, after 12 years old, nung naging teenager na siya, pakinggan niyo po ito, nung naging teenager na siya, he began his job as a carpenter. His secular job. Karpintero po si Jesus. Bakit? Tatay niya kasi karpintero si Jose. At lagi siyang kasama ni Jose. Kaya siya naging karpintero rin. Nung teenager siya, nagka-carpentry siya. Gumagawa siya ng mga bahay. Gumagawa siya ng mga lamesa, upuan. Carpenter, si Jesus. Pakinggan niyo po ito. Malaki ang magiging influence sa buhay mo ng mga taong lagi mong kasama. Kung lagi mong kasama ay mga marites, one day marites ka na rin. Yes, totoo yan. Kung lagi mong kasama ay mga nega, one day nega ka na rin. Negatron. Kung lagi mong kasama ay mga reklamador, one day reklamador ka na rin. Malaki ang magiging influence sa iyo ng mga taong lagi mong kasama. Magiging ganun ka rin. Kaya nga, be with people who are pursuing their God-given purpose. Kung may kakasamahin ka, yung alam mong sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, ginagawa din ang kanilang purpose. Para ikaw ay nahatak sa tama. Choose right company and friends. Mahalaga yan eh. Pag wrong company, wrong friends, pwede makadistract sa purpose mo. Amen po ba? At nung si Jesus po ay naging 30 years old na, tapos na yung kanyang teenage life, 30 years old na, alam nyo, ginawa ni Jesus?
Pakinggan niyo po ito. Dito po ako magtatapos. He left his job and started his work. Si Jesus, nung 30 years old, iniwan niya yung kanyang secular job, nag-umpisa na siya sa kanyang work, ministry work, sa kanyang calling, sa kanyang purpose. Doon lang siya nag-umpisa. Maybe ngayon, ikaw ay nasa job, secular job mo pa. Kung ngayon po, naroon ka pa sa secular job mo, start your work now in the kingdom of God. Okay lang kung ikaw ay mayroong secular job, pero start your work in the kingdom of God. Pwedeng pagsabayin. Pero si Jesus hindi niya pinagsabay. Iniwan niya talaga ang kanyang carpentry job. And he focused his time, effort, his strength, lahat sa work in the kingdom of God. Jesus was not really a carpenter. Hindi talaga naman siya karpentero. Hindi siya talaga house builder. Siya ay family builder, home builder, life builder, kingdom builder. Yun talaga ang purpose niya. Hindi gumawa ng bahay, kundi bumuo ng buhay. Yun ang purpose niya. Kaya pagdating niya ng 30 years old, iniwan niya lahat at nag-concentrate siya sa pagbubuo ng buhay. What is your purpose? May job ka, pwede bang isabay mo yung work kay Lord? 8 a.m. to 5 p.m., nasa office ka. Pwede bang 6 p.m. to 9 p.m., nasa cell group ka? Pwede po ba yun? Pwede bang 8 a.m. to 5 p.m., nagtatrabaho ka, pero pagdating sa gabi, nagse-cell group ka, nag-share ka, nagdi-disciple ka, nagwi-win ka ng mga tao. Kaya po ba yon? Kaya, pwede. Kapag alam mo ang purpose mo, you will be disciplined. Pakinggan niyo po ito. Dinaanan lang ni Jesus ang pagiging karpintero. Dinaanan lang ni Jesus ang pagiging karpintero. Hindi siya karpintero talaga. Kingdom builder talaga siya. Maybe dadaanan mo lang yung secular job mo. Pero one day, marating mo sana yung work in the kingdom of God. Maybe ngayon, naroon ka sa secular job, dadaanan mo lang yan. Sana matuklasan natin, ma-discover natin yung purpose talaga natin. Ano ba talaga ako? Sino ba talaga ako? Bakit ba talaga ako nilikha ng Diyos? What is the real meaning of my life? What is God's intention for me? Hindi ka talaga job seeker. Hindi ka talaga wealth builder. You are a kingdom builder. Huwag kang magpanggap. Sabi mo siyang katabi, huwag kang magpanggap. Hindi ka talaga karpentero. Si Peter, hindi talaga fisherman. Si Peter, si John, si James, hindi sila fishermen. Ano sabi ni Jesus? I will make you fishers of men. Maybe yung job, secular job, ngayon lang. Pero gusto ni Lord, mag-work tayo sa kingdom. Hindi ka talaga gitarista, hindi ka talaga drummer, hindi ka talaga singer. Kingdom builder ka. Kingdom builder ka. Sabi mo sa katabi, kingdom builder ka. Hindi ka talaga empleyado sa isang kumpanya, kingdom builder ka ron. Hindi ka
teacher doon sa eskwela na yung kingdom builder ka ron. Amen po ba? God has a great purpose for you. Sabi mo sa iyong katabi, God has a great purpose for you. Sa tingin mo, ano ang purpose ng life mo? Bakit ka nasa mundo? Bakit ka niligtas ni Lord? Pwede mang hindi ka ligtas eh. Bakit ka pinagaling? Malala yung sakit mo ah. Isang bulate na lang hindi pumipirma. Pero nabuhay ka pa. May purpose pa si Lord. Yung mamamatay ka na pero nabuhay ka pa. Bakit ka narito sa church? Ang daming church dito sa Obando. Ang daming church sa buong Bulacan. Dito sa Obando, almost 20 churches. Bakit narito ka sa CHM? May purpose. Discover it. Meron kang part dito, meron kang role dito sa church. Sabi mo sa iyong katabi, may role ka rito sa church. Discover your role. Discover your assignment dito sa church. At gampanan mo. Build the kingdom of God. Expand the kingdom of God. Amen po ba? Bakit ka sa Obando nakatira? Bakit ka sa Valenzuela nakatira? Bakit ang probinsya mo Isabela? Bakit ang probinsya mo Pangasinan? May purpose. Lahat connected sa purpose ng Diyos sa ating buhay. Bakit ka pogi? Wala lang. Become what God wants you to be. Ano ba gusto ng Diyos sa'yo? Mag-agree ka. Huwag mo sabihin, Lord, ayoko niyan, ito gusto ko. Become what God wants you to be. Lord, marami akong plano eh. Marami pa akong gagawin. Marami pa akong babayaran, Lord. Marami pa akong gustong marating. Pero sabi ni Lord, become what God wants you to be. You're a kingdom builder. Meron kang assignment. And your assignment is connected to your purpose. Go back to your dream. Go back to God's vision in your life. Remember that prophecy over your life. I pray ang Holy Spirit mag-speak sa'yo. Maybe itong message na ito hindi para sa lahat. Pero I pray, mangusap ito. Kung ikaw yung kinakausap, surrender all to Jesus. Surrender all. Remember the dream of God. Bata ka pa lang, inaabot ka na ng Diyos. Kumokonek na siya sa'yo. Sino rito yung meron siyang experience ng bata, muntik na siyang mamatay, taas ang kamay. Yung talagang muntik na siyang mamatay, maaksidente. Meron bang ganon? Pero sinagip ka ng Diyos. May purpose ang Diyos. Discover that purpose. Pwede naman hindi ka sagipin dun eh. Sino rito yung muntik nang malunod at muntik nang hindi masagip? Bakit ka hindi natuloy ang malunod? Bakit may sumagip? May purpose. Alamin mo. Balikan mo yon. Dahil bata pa lang tayo, kumokonek na si Lord, pinapaalam na niya ang kanyang purpose sa atin. Si Jesus, 12 years old, alam na niya ang kanyang purpose, alam niya kung sino siya. Hindi sinabi ng Bible kung sino nagsabi sa kanya. Si Maria ba? Si Jose ba? Mga kapitbahay ba nagsabi? Anghel ba? O Diyos Ama ba mismo nagsabi? Walang nakasulat sa Bible kung sino nagsabi. Pero nalaman niya. Pero ako po, I'm 101% sure. Ang Diyos, bata ka pa lang, inaabot ka na niya. Kumokonek na siya sa'yo. I remember, nung ako po ay elementary, doon sa bahay namin sa Panghulo, sa likuran, may malaking bukid. Doon sa dulo, sa bandang Bilya, mayroong maliit na Christian church. May maliit na Christian church. At naalala ko, yung mga bata kami, mga naglalaro sa bukid, no? Inibitahan kami ron. Mga 2 beses kami inibitahan. Pumunta kami, bakit? May libreng champurado.
Yes, may libreng champurado. Alam niyo naman mga bata, no? May libreng champurado ron, punta tayo. Yung pala, dahil summer yun, DBBS, Divided Vacation Bible Seminar. Every vacation yung ginagawa ng mga Christian Church. No? Umaten kami. I was invited. Ang Diyos kumukonek, umaabot, inaabot ka. May mga taong nag-invite sa'yo nung bata ka sa church, sa Christian Church. Then pangalawang na-invite ako, doon mismo sa lugar namin, sa looban, sa Panghulo. Meron kami naging kapitbahay doon na nagtuturo ng Bible. Ginagather niya yung mga bata, kasama ko roon, at nagtuturo siya ng Bible, nagtuturo siya ng mga kanta patungkol sa Lord. Yun yung second time that I was invited. Third time that I was invited, yung church sa Malanday, Come to Jesus Ministry. The third time na na-invite ako. DBBS din yun. No? Bata pa rin ako noon that time, elementary. I realize, sa batang edad, sa murang edad, si Lord, inaabot ka na. Kumukonek siya sa'yo para ipaalam niya sa'yo na meron siyang purpose sa buhay mo. Jesus was 12 years old. Pero alam na niya ang purpose niya. Alam na niya kung sino siya. The Son of God. Kingdom builder. Go back to your dream. Go back to your vision. Remember the prophecy over your life. Unique ka, hindi ka imitation. You are not a mistake. Maybe you are unwanted child. Kamukha ko, unwanted child ako eh. Kasi nga gusto ng mamit daddy ko na ipa-abort ako eh. I was unwanted child. Pero dahil may plano ang Lord sa akin, may purpose pa ako, hindi na tuloy na na-abort ako. Amen po ba? No? You are a winner sa more than 10 million egg cells. Ikaw yung nanalo at ikaw yung naging baby. Winner ka. Pinanalo ka ni Lord dahil may purpose siya sa iyo. Pwede bang palakpakan natin si Lord? But the enemy wants to kill our dream. The enemy wants to kill our vision. Gusto niyang patayin, nakawin yung mga pangarap na yon, vision, dreams, prophecy na binanggit sa atin o binigay sa atin ng Diyos. Kaya marami sa atin, sa edad na to, parang wala ng pangarap. Ibig sabihin, nanakaw ng dyablo yung dream na galing sa Diyos. Yung purpose mo. At ngayong hapon na ito, let's pray. Pag-pray natin, Lord, let me see who I am. Let me see, let me know your purpose for me. Pag-pray mo, yung seryosong panalangin, hindi pa tapos si Lord sa atin. Habang buhay pa tayo, may purpose pa si Lord. Discover who you really are. Discover yourself, your purpose. Be intentional in pursuing your purpose. Run to your calling. Run to your purpose. Pag alam mo na yung purpose mo, make plan according to your purpose. Mag-focus ka sa kung ano yung purpose mo. Disiplinahin mo sarili mo para doon sa purpose mo na yon. Huwag mong hayaan na madistract ka ng kaaway. Huwag mong hayaan na ang kasalanan i-abort yung dream ng Diyos sa iyo. Yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaan na i-abort ng kaaway.